Amen mga kapatid. Good morning po sa lahat. God first morning po sa inyo at patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Sa lahat ng mga nandiyan sa background, magandang umaga din po sa inyo. No? Good morning po. Nasaan yung ating mga kapatid na masisipag. Si Brother Jojo, good morning po sa inyo. Kamusta po? Sister Teresita, Sister Mildred, si Sister Rosel, Sister Joy Valencia, ayan. Sister Janet, Sister Sweetie, magandang umaga sa inyo lahat. Ano po, Sister Vicky, Kuya Melchor, si Sister Senaida, Sister Wilma, at si Ate Revi. So, bago natin bigay kay Pastor at tayo muna yung mag-opening prayer kasi doon diretso na sila sa basa. Ano po, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kapuri-puri at ang iyong pangalan sa umaga nito. Salamat, ginising mo kami ulit. Makasama ka namin, makapakinig na yung mga aral, matuto, at higit sa lahat mabago ang aming buhay sa aming mga babasa at mapapakinggan sa halimbawa ni William Miller. At bigyan niyo po kami ng magandang atensyon, focus. Ilayo kami sa anumang tukso na makapag-aalis sa aming atensyon sa umaga nito. At in Jesus' name we pray, Amen. Okay po, ibigay natin ang pagkakataon sa pagbasa ng ating lesson sa umaga na ito. 13, makapangyarihang mensahe, pangkaraniwang mensahero. Mula po sa Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 19, 11-12, sinabi po dito, kanyang sinabi, tumayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala rin sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad na munting tinig. Mga Hari, unang Mga Hari 19, 11 and 12. Kadalasang ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong bagay sa buhay. At iyon ay mabuti dahil sa karamihan sa atin ay ordinaryo. Gayon din si William Miller. Ang karanasan ni Timothy Cole, pastor ng kongregasyon ng Christian Connection sa Lowell, Massachusetts, ay naglalarawan ng katotohanan iyon. Nang marinig noong huling bahagi ng 1830s, ang namumukod tanging tagumpay ni Miller bilang isang revivalist, inanyayahan siya ni Cole na magdaos ng serya ng mga pagpupulong sa kanyang iglesia. Nagpunta siya upang batiin ang matagumpay na ebanghelista sa istasyon ng tren na umaasa na makikita ang isang Ginoo na mayroong magandang bihis na ang kilos ay tumutugma sa kanyang reputasyon. Pinagmamasdan ng mabuti ni Cole ang pagbaba ng mga pasahero sa tren. Ngunit walang nakitang tumutugma sa larawang nasa isip niya. Sa kalaunan ay bumaba mula sa pampasaherong tren ang isang hindi kahali-halinang matandang lalaki na nanginginig dahil sa paralysis. Sa pagkadismaya ni Cole, ang matandang lalaki ay si Miller. Sa puntong iyon ay mabilis siyang nagsisi sa pag-imbita sa kanya. Isang tao na itsura ni Miller, ayon sa konklusyon niya, ay walang maraming alam sa Biblia. Talagang matindi ito si Cole, no? Dahil sa lubhang kahihiyan, pinadaan si Nicole si Miller sa likod ng pintuan ng kanyang iglesia, at pagkatapos ipakita sa kanya ang pulpito, ay umupo kasama ng kongregasyon. So sa halip na samahan si William Miller doon sa pulpito, nakiupo na lang siya doon sa kongregasyon. Nasaan na tayo? Nadama ni Miller na hindi siya masyadong pinansin, ngunit nagpatuloy sa paglilingkod. Ngunit kung si Cole ay hindi humanga sa itsura ni Miller, tunay na
Humanga naman siya sa kanyang pangangaral. Pagkatapos makinig sa loob ng 15 minuto, tumayo siya mula sa kongregasyon at umakyat at umupo sa likuran ni William sa entablado. Naglektura si Miller araw-araw sa loob ng 1 linggo at bumalik sa kasunod na buwan para sa pangalawang serye. Ang pagbabagong sigla ay isang tagumpay o revival at maging si Cole ay nahikayat sa mga pananaw ni Miller. Ang malinaw na katotohanan ay ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay mula sa mga ordinaryong tao. Tinukoy ng Maine Wesleyan Journal si Miller bilang isang karaniwang magsasaka. Ngunit iniulat niya na nagtagumpay siya sa pagkuha sa atensyon ng kanyang mga tagapakinig sa loob ng 1.5 oras hanggang 2 oras. Hindi ang lalaki kundi ang kanyang mensahe. Ang mensahe ni Miller ay taus-puso, lohikal at biblikal. At mayroon din siyang matapang na pagpapatawa o humor, may sense of humor siya. Sa isang pagkakataon nang binabatikos ang kanyang mga paniniwala, sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, iniulat nila na ako raw ay isang baliw at nasa isang bahay para sa mga baliw ng 7 taon. Kung sinabi sana nila na ako'y nasa isang baliw na mundo sa loob ng 57 taon, dapat akong umamin sa paratang. Isang ordinaryong tao na may makapangyarihang mensahe, ginamit siya ng Diyos, magagamit ka rin niya kung pahihintulutan mo siya. Mga kapatid, yan po ang ating pong reading at ang magandang reflection po dito. Ayan, narinig niyo ba yung kwento? Itong si Cole ay nabalitaan yan panahon nila, no? Na si William Miller ay talagang magaling mangusap at maraming hihikayat po. In-invite niya sa kanilang lugar, si William Miller. Panahon na wala pang Facebook, wala pang masyadong TV. So, hindi niya kilala ng personal si William Miller, hindi niya alam itsura. At sa sulat pa yun, sulat yung physical letter, sumagot si William Miller sa kanya, sige, darating ako sa ganyang lugar, ganitong petsa. Kaya inabangan ni Cole sa estasyon ng tren. Inabangan niya si William Miller, tinitingnan niya isang magiting na lalaki, magandang damit, maktikas, pero wala siya nakita ng ganun, ano. Hanggang sa kahuli-hulihan na lang na tao dumarating, isang matanda na, ugod-ugod na dahil paralysis. Yun pala si William Miller, ano. Nadismaya si Cole. Sabi niya, ito pala itsura ito, parang wala namang alam sa Biblia. Matanda na, ugod-ugod na, sabi nga. So ayan, ano, sinamahan niya sa madaling salita, sinamahan niya sa kanilang church, at sobrang hiya niya sa mga tao. Pinagmalaki pa naman niya. Doon na lang na pinadaan sa likod ng simbahan, diretso na sa may pulpito. At pagkatapos ay sa halip na samahan niya sa taas, ipakilala muna. Hindi na rin ay pinakilala. Umupo na lang sa harapan ng mga audience at nakinig na rin, ano. Pero baligtad na nangyari, mga kapatid, na nagsalita si William Miller. Napakahusay palang magsalita. Napakahusay mag-sermon daw ni William Miller, grabe. So maging si Cole ay naantig ang kanyang puso, ano, at siya ay na-convert na lubusan. Ayan, ano, yan ang istorya ni William Miller. So ang kwento dito ay do not judge a book by its cover, mga kapatid. Huwag nating husgahan agad yung libro kung kanyang itsura ay masama, luma, lukot na, inaalikabok na. Ang title ay Biblia. Huwag nating husgahan, basahin natin, mga kapatid. Tunay na may pagbabago dyan sa loob na yan. Magbabago tayo. At sabi pa dito
ang Panginoon ay gagawa sa kanino mang tao, ano man ang status ng buhay natin, ano man ang ating kalagayan sa buhay, siya ay gagawa para sa atin. Siya ay gagawa para sa atin. Tayo ay kanyang babaguhin at tayo kanyang gagamitin para sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. Yan, sa pagdalaw na yun ni William Miller sa kanila, marami siyang na-convert. Kahit ugod-ugod na siya, para paralyzed na yung kanyang binti. Siya pa rin ay gumagawa sa Panginoon. Ganyan si William Miller. Napakagaling ni William Miller at mahusay magsalita. Sabi nga niya, kaya hindi dapat tingnan ang tao sa itsura. Yan wala sa itsura yung ng tao, kakayanan at ugali. Minsan mas marami pang mabait na hindi masyadong magandang lalaki. Tignan niyo ako, hindi naman ganun pero mabait ako. Ay, sorry na. Nag-joke pa. Sorry po. Pinipilit ko maging mabait. Mga kapatid natin rin akong hindi mabait. So, yan para sa Panginoon yan, dahil nakita ko mabait siya sa akin. Nakita ko mahal ako ng Diyos. Kaya kailangan ko maging mabait kasi yan ang gusto niya. Mapaibigin sa kapwa, maibigin sa Diyos. So yan, yan ang aking reflection sa umaga na ito. Tunay na ang Holy Spirit ay gagawa sa ating puso basta't ating hinayaan na gumawa siya sa ating puso. Tayo ay pumunta rin sa CLPM, mag-reflect tayo doon, makinig na reflection. Mas matuto pa tayo ng iba pa. At patuloy na tayo ay maging ganap na Kristiyanong tapat. Maalis yung ating pagiging makasarili. Mapalitan ng pusong mapagbigay. Wala ng pusong bato. Ito lang. And regular giving plan. So Pastor, yon. Siguro ma-interview rin natin yon minsan, ay atin pong may parinig sa inyo ang patotoo mula sa NLM para po tayong lahat ay ma-inspire sa ating gawain. Okay po, maraming salamat po. At nais din natin i-shoutout yung mga kapatid po natin dito sa Bataan. Ayan, kala Sister Bacobe sa Limay, Bataan. Shoutout po sa inyo. At gini po sa Gonzaga Cagayan Church, kala Sister Elma Flores. Ayan, marami na po tayong mga prayer requests na nasa comment section. Mamaya po ay isasama yan sa panalangin. Yan, ang muna po sa ating panalangin ay si Pastor Antonio Salarsa. Ayan, kailan nagtatry siyang pumasok sa Zoom sa ating pong technical, pakiabangan na lang po. Siya po ay nakapag-request. Ayan. So, ganun po mga kapatid. Meron pa po yung nais na, ayan na pala siya. Ayan, mamaya po. Ayan, siya po ang mauna sa ating United Prayer. Meron pa po kayong mga reflection mga kapatid, testimonies doon sa ating pong napakinggan kahapon at mga nakaraan mga kapatid ko. At kung kayo po may question, I welcome din po ngayon pong umaga na ito. Sa tulong ng Panginoon ay ating pong sasagutin ang mga katanungan na ito. Yan. Sige po mga kapatid ko, meron pa po ba? Pastor. Yes po. May natanggap po ako isang concern. Opo. Ay meron na po silang nararanasang great controversy sa simbahan nila. Yun yung matindi, no? Great controversy po, Pastor, ay kung sino yung ini-expect natin na sarang sila ang na-educate nito, sila po yung resistant. Ibig sabihin talagang nagda-doubt sila na ito ay tatanggapin ng kongregasyon. At ang sabi po nung ating kapatid na may concern, yung nung kanilang ikwento ito sa kanilang mga leaders, sa elders nila sa local church nila, ay medyo parang alinlangan silang tanggapin ang ating approach. Ay sabi ko, yan ang tinatawag nating great controversy na sinimulan kong sabihin sa inyo noon pa, na kapag kang stewardship in terms of this promotion sa ganitong context na pagpupromote at pag-educate ng liberality, mga kapatid, talagang lalabas po talaga yung
controversy sa simbahan, yung tunay na controversy. Bakit? The spirit of heaven is liberality, but selfishness is the spirit of Satan. So naglabangga po kagad yun. Pero napakalakas naman ng loob. Dito po yung aking pangangatiran dyan. Napakalakas talaga ng loob noong mga leader natin sa church natatayo para questionin ang liberalidad. Talagang mabigat na ang selfishness pagka ganon. So, pagka ito'y question na sistema, ay talaga napaka-selfish na kapag nilagyan pa ito ng doubt. Kasi sino ba naman ang church na ayaw na magkaroon ng masaganang mga handog na gagamitin sa missional na activities. Naghihirap nga tayo dyan eh. Naghihirap nga, Pastor, di ba? So, alam mo, Pastor, meron namang isang matagumpay na iglesia na nagkwento sa akin. Kailan lang. Yan, at least may good news. Na tumanggap sila nito. In-apply na ho kagad nila. Kasama po ng leader nila, ang San Antonio Nueva Ecija Church. Amen. Yung po pinagalingan ko dati. Patotoo po nung grupo na nagbibilang ng kanilang tithes and offerings, yung treasurer at saka po yung kanilang mga deacon, mga diaconess at yung women ministry na nagkukwento po sa akin. First time po nilang makatanggap ng napakaraming sobre. At maganda na ho ang combined offering plan nila. Nagsimula na ho sila mga kapatid. Kaya yung mga iglesia na meron pong ganitong motibasyon na atin lamang i-embrace, sumang-ayon lang tayo sa plano ng Diyos. Liberality, mga kapatid, the spirit of heaven is liberality, giving freely and abundantly, hindi yung tira-tira lang ang ibinibigay. Pumunta tayo sa sistema ng Biblia, systematic and regular giving plan, ay mga kapatid, para naranasan nyo rin yung naranasan ngayon ng San Antonio at magpapatuloy po yan. And let us look back after 6 months. Subukan lang natin 6 months, mga kapatid, this year. And let us look back. Tingnan natin uli yung nakaraan at ikumpara natin. Marami po kayong magagawa, mga kapatid, na hindi nyo na kayo nagsusulisit para kayo ay magkaroon ng pondo. Hindi na po tayo magpe-pledge. Wala nang pledge, mga kapatid. Lahat na ay kukunin na doon para sumulong ang banal na misyon ng Panginoon. Matatapos na po. Amen. Pastor Nelson? So ako din ay may na-encounter kahapon na isang simbahan na marami na ring mga kapatid sa isang iglesyang yun ang nagpa-practice ng COP. Kaya sabi ko sa kanila ay sige po, tingnan po natin ang datos at makita natin ay gawin nating mga model church sa CLPM ang mga simbahang iyan na nag-CCOP. So marami na tayong mga kapatid ang gustong makarinig ng pabalitang ito. So talagang massive at saka intensive ang ating education sa combined offering plan. Yun po ang mga report na atin pong nakakalap sa field patungkol sa combined offering plan na ang mga kapatid ay natutuwa. So educate lang talaga natin ang ating mga kapatid sa patungkol abang ako nakikinig ang ko dito ang sistemang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay susundan lang natin. A system that guided by God, mga kapatid. Talaga pinahayag sa atin ng Diyos ang sistemang ito. Kapag susundan lang natin ang sistema ng Diyos, wala namang ibang sistema ang donasyon, ano pa ba? Ang solicitation, hindi po yan ang sistema ng Diyos. Amen. Ang sistema ng Diyos na ipinahayag sa kanyang iglesia ay ang dalawa lamang po, mga kapatid, wala ng iba. Kaya kapag masusundan lamang ng ating iglesia ang sistemang ito, tayo na po, hindi na po natin ikukumpara ang ating relihiyon sa ibang relihiyon. Tapos sabihin nila bakit sila mayaman, bakit kami hindi? Bakit yung mga simbahan na yan ay may pera, kami hindi? Hindi na po natin igaganon. Bakit? Susundan lang po natin ang sistema na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya mga leaders ng iglesia, sundan po natin ang sistema ng Diyos. Para wag po tayong yung prosperity hindi lamang ng iglesia kung hindi yung paglago, mas mabilis po, mga kapatid.
Yan lang, Pastor. Marami tayong na-encounter. May mga na-encounter na rin tayong mga simbahan. Kaya sabi ko, dokumento natin para gawin nating model church. Ako Amen. po may encounter, Pastor Jerry. Kasi ako po yung malipat na ng district. Doon sa distrito po na pupuntahan ko, hindi pa church, Pastor Jerry. Nagpa-practice na ng COP. Kaya nagulat ako. Meron palang ganito, hindi pa church, hindi pa company. Pero yung kanilang financial, halos 1,000,000 na. Aba, grabe, yung pala, yung mga kapatid ay tulong-tulong sila. Yung pong bahay pari na group of believers, Pastor Jerry. Yan. Tina-apply na po natin ito na maging church agad. Bali, ito po yung kung lulubin ng Panginoon, ito po yung una na magiging organized church ng CLPN. Yan. Sa panahon natin. Praise the Lord po. Kapag ka nag-COP, talagang matindi ang gawain. Yan. Pastor Elben. Sige po. I-apply mo na ng missional church yan para mabigyan na natin ng recognition. Yes po. Missional church. Yeah, thank you. Meron pong comment dito si Sister Lilian Lazaro. Sinusunod ng tupa ang tinig ng pastor. Kaya po kung tayo ay tupa ng ating Panginoon, ay susunod tayo sa Kanya. Yan. Okay, ngayon po oras po natin ay 5:02 na ng umaga. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng Councils on Stewardship sa panguna po ni Sister Clarice at ang kanya pong isi-share sa atin, Support Foreign Mission. Yan. At ang ating pong magbibahagi ng mga awit ay mapapakinggan po natin at mapapakinggan din po natin ang ating pong mga video sa COP. So antabay lang tayo mga kapatid at yung po ating pong mga prayer requests ay patuloy nyo pong i-type dyan at isasama natin yan at the end ng ating pong pag-aaral ngayong pong umaga na ito. Pakinggan na po natin mga kapatid ang video na ito. Marcos heard a preacher saying that offerings given and distributed according After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844.
However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet our God, mga kapatid. Pastor Nelben? Yes po. Patuloy tayong mag-prepare sa pagdating ng ating pong Panginoon. So po atin na pong pakinggan si Sister Clarice from Cabanatuan SDA Church. Yung kanya pong video ay nandun na po sa naipasa na po. Nandiyan po ba, Pastor Jerry? Wala po. Saan pinadala? Sa daily? Po sa ating, opo. Let me see. Ay, doon sa kanang... Sige, Pastor, habang... Sa email po natin. Habang pinapakinggan natin, patutugtog mo tayong video. Yeah. Habang hinahanap po natin. The Seventh-day Adventist Church stands as a prophetic movement established by God at the right time to restore biblical truths and prepare humanity for Jesus' second coming. Undoubtedly, the Church's mission and widespread presence in 212 out of the 235 countries and territories worldwide can be attributed in part to its well-organized structure and the disciplined and responsible management of its financial resources. A rigorous budgeting system informs the allocation of funds, enhancing efficiency in supporting the mission. At the same time, a robust auditing system contributes to transparency and accountability, checking whether funds were spent according to policy and providing regular reports about each institution's financial practices. However, developing accountability and transparency is not only the responsibility of treasurers and auditors. The effectiveness of this vital process also depends on the way we return tithes and offerings and the importance we attribute to receipts after we give. Receipts are not only our right to have, they are our duty to expect. But obviously, receipts can only be provided to those who identify themselves in the real or virtual tithe and offering envelopes. For this reason, tithes and offering envelopes should be widely available in Adventist churches. When you use your envelope or give electronically, be sure you understand all giving options, that you clearly indicate what is tithe and what is offering, and that your offering will be distributed to equitably uphold the mission of the church at the same time locally, regionally, and internationally, as Jesus told us to do in Acts 1:8. This fair distribution happens automatically when you give unassigned offerings in countries or regions that have implemented the combined offering plan. While loose offerings may be an acceptable option, it is only when you identify yourself in the physical or virtual envelope and expect to receive a receipt that a chain of conditions is established for auditors to effectively perform their duty. However, if, for instance, you decide to give your tithe anonymously without using an envelope, it may likely be recorded by the church treasurer as an offering. Consequently, it may not fulfill God's sacred purpose for the tithe. This example highlights the importance of using the envelope and identifying ourselves when giving, with the expectation of receiving a receipt. Once you have the receipt, it is advisable always to verify if the amount stated on it corresponds to what was given, and if the resources were allocated to the purposes that you indicated.
This church is the body of Christ, with Him as its head, and He desires that all things be done in an orderly manner. As we work together to keep the church's financial system reliable and efficient, may we put our desires last and God first. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all, no matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hand. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all, no matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands. Oh, just like that little lad who gave Jesus all he had, all the multitude was fed with some fish and loaves of bread. What you have may not seem much, but when you give it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people. My God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all, no matter how small your all may seem to you, because little becomes much when we place it in the Master's hands, because little becomes much when we place it in the Master's Ordinary people. Ayan. Pastor Alvin? Tayo po ay Pastor Nelson? Nandito si Pastor Tony, baka nasa kanya. Pastor, na kay Pastor David daw po. Nakapastor David. Opo. So ngayon ay si Pastor David ay wala pa siya. Okay po, tayo po yung magpapatuloy. Ordinary people, mga kapatid, no? Ginagamit ng ating Panginoon Diyos. Salamat po kay Sister Jeremy sa napakagandang awit na yun. Sakto po sa umaga po na ito. Ang ating pong pag-aaral dito po sa Councils on Stewardship
Ayan, page 385. Sa the Review and Herald, kinote din po, support foreign mission. Ito po ay missions. Ito po ay connected din po kahapon na a privilege and responsibility ang gawain ng ating pong Panginoong Diyos. Na hindi lamang po dito sa local, kundi maging globally ay tayo ay mayroong responsibilidad na magbahagi din ng mabuting balita o mag-share ng ating resources. Sabi po dito, the sympathies of God's people should be aroused in every church throughout our land. And there should be unselfish action to meet the necessities of different mission fields. So kailangan makita ng bawat mga kapatid na ang ating pong gawain ay hindi lamang po dito sa local, mga kapatid ko, kundi pang buong mundo. No, international ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Hindi po masama na tayo ay magbigay sa mga nangangailangan at ina-appreciate natin ng mga kapatid natin na sa tuwing may ipapagawa ng mga church building sa ating pong distrito ay parang mga mabibilis subukot ng kanilang mga financial para tumulong dito. Na-appreciate po namin kayo at ang Panginoon ay nakakakita po sa inyo. Pero nais po namin sabihin na ito po ay, ang gawain na ito ay pang-local. Meron din po tayong pang-global, mga kapatid. Kaya po, ninanais, sabi po dito, huwag din po tayo maging selfish na doon lang, dito lang sa lugar natin, umiikot yung ating pong mga resources na dito lang sa lugar natin napapaganda o napapaayos yung gawain. Kundi ating titignan din na marami pang iba't ibang mga mission fields sa buong sanlibutan na dapat nating masuportahan. At magagawa po natin yan through systematic giving. Men should testify to their interest in the cause of God by giving of their substance. Na yan. If such an interest were manifested, the bond of Christian brotherhood would exist and increase in strength between all the members of Christ family. Ayan. So sabi po dito, mga kapatid ko, no, tayo ay miyembro ng pamilya ng ating Panginoong Diyos. At ang pamilya ng Panginoong Diyos, hindi lamang po dito sa West Nueva Ecija, na nilalagay namin ngayon, hindi lamang po dyan sa church po ninyo, hindi lamang po sa mga kapatid natin sa Bataan, sa Bulacan, dito sa Nueva Ecija, sa Baler, hindi lamang po sa Pampanga, sa Tarlac, hindi lamang po sa mga kapatid natin sa Zambales o sa Olongapo o diyan sa Mindanao. Hindi lamang po diyan ang pamilya ng ating Panginoon, kundi tayo ay pang buong mundo. Yung pong bond natin, yung pong pagkakaisa po natin ay dapat na lumakas sa pamamagitan po ng systematic giving. Sa tuwing tayo po ay maghuhulog, tayo po ay mag-offering, magbabalik ng ikapo, mga kapatid. Lagi nating isaisip, no, na tayo ay hindi lamang po nagmimisyon sa local, kundi pang buong mundo dahil tayo ay membro ng pamilya ng ating pong Panginoong Jesucristo. This work of faithfully bringing in all the tithes that there may be meat in the house of God. So kinote po dito yung Malakay chapter 3, would supply laborers for both home and foreign fields. All the books and publications upon present truth are pouring out the treasures of knowledge to all parts of the world, yet missionary posts must be established at different points. O sabi po dito, mga kapatid ko, bagamat ang ating pong aklat ay globally ay umiikot at nababasa nila ang salita ng ating Panginoong Diyos, yung mga tinatawag natin mga silent messenger, yung mga aklat po natin, meron din naman ng mga misyonary na nangangaral sa ibang mga lugar. Ang mangyari niyan, mga kapatid, kasi kaya po kailangan natin suportahan ng foreign missions ay dahil sa iba't ibang fields, iba't iba yung pangangailangan, iba-iba yung kalagayan ng pinansyal. Kaya po sa Seventh-day Adventist worldwide, kung ano po yung tinatanggap ng mga missionary sa kabilang dako ay parehas lang din sa isang lugar. Kahit na walang mga kapatiran sa lugar na yon,
supported pa rin yung mga missionary natin dahil yung ating systematic giving pang buong mundo. At ako po, naranasan ko po yan nung unang ako ay mag-church plant. Wala naman mga kapatid na mag-iika po sa church planting. O sino magbibigay sa akin ng stipend? At ako'y nagugulat na pinupuri ko ang Panginoon. At meron pinapadala sa akin ng misyon. Kahit ang conference, kahit na wala yung pong walang mga kapatid doon, walang congregation, walang nag-iikap po, walang nag-offering. Dahil po yan sa systematic giving. Kaya po tayo, hindi dapat tayo maging selfish mga kapatid, no? Na sa ating lugar lang tayo tumutulong locally, kundi pang buong mundo sana tayo ay maging missionary. Sabi pa dito, mga kapatid ko, the living preacher must proclaim the words of life and salvation. There are open fields inviting workers to enter. The harvest is ripe, and the earnest Macedonia cry for the laborers is heard from every part of the world. Yan, yung salita ng Panginoong Diyos. Yung pong pag-preach natin dito ay marinig ng sanlibutan. At syempre, hindi lamang po basta tayo ay nag-video. May iba't ibang lingwahe, mga kapatid, kaya kailangan natin ng maraming mga kinakailangan po natin ng marami pang mga missionary na iba-ibang lingwahe, mga kapatid. So, sa pagpapatuloy po ng ating pong devotional ngayon pong umaga, sa ating pong reflection, mga kapatid, ay nais nating pakinggan din yung sinabi o yung bahagi ni Sister Clarice. Ayan, nandiyan na po siya. So, pakiplay po natin, mga kapatid, karugtong ng ating pong pag-aaral ngayon. Pakiplay po natin. Yeah, missionary in the mission fields. Sige po. Try po natin i-play. At mapakinggan po natin yung pong kapatid natin sa kabanatuan. Si Sister Clarice. So share po natin yung paano ba natin i-share ito. Video file. Wait lang po mga kapatid kasi gusto natin mapakinggan si Sister Clarice. Ako na, Pastor, mag-play. Sige nga po, naka-ready po kay Pastor. Okay. Yeah, pakinggan po natin si Sister Clarice kasi yung kanyang testimony ay nandoon din. Yeah, introduction lang po yung sa atin. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga po sa aking mga kapatid na nakikinig at nanonood sa umagang ito. Ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa pagsuporta sa ating pong foreign missions. Ayon po sa aklat na atin pong pinag-aaralan sa umagang ito na Councils on Stewardship. Paki-full screen mo, Pastor Nelson. Paki-full screen. Si Ellen G. White. Ang bawat anak ng Diyos ay nararapat lamang na magkaroon ng simpatiya sa pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon sa buong daigdig. Atin daw pong dapat pukawin o gisingin ating mga sarili upang tayo ay hindi maging makasarili. Bagkus ating abutin ang pangangailangan ng bawat misyon sa buong mundo. Hindi po lingid sa ating lahat na tayo po ay may mga aklat at mga publikasyon na nagpapalaganap ng katotohanan sa buong mundo. Ang ating pong mga aklat ay nakakarating sa mga teritoryong hindi pa po naaabot ng ating mga manggagawa. Subalit, ang pangangailangan po ng personal na pagpapahayag ng mabuting pabalita ay atin pong kailangang suportahan. Kailangan po tayong magpadala ng mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. At yun lamang po ay ating matutugunan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tapat
sa atin pong mga ikapo, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng tapat, magkakaroon ng pagkain ang bahay ng ating Panginoon. Ang tapat na pagbabalik ng ikasampung bahagi ay ang pagkakaroon ng pagkain. Yan po ay nasusulat sa ating banal na kasulatan. At yan po ay nagsisilbing paalala sa atin, mga kapatid. Sapagkat kung tayo po ay hindi magiging tapat sa pagbibigay, paano po natin matutugunan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa na nasa iba't ibang panig ng mundo? Tayo po ay nagpapadala ng mga manggagawa sa mga teritoryong mapanganib na kung minsan wala naman po silang sapat na kakayahan upang i-meet o i-sustain ang kanilang mga pangangailangan. Sila po ay ating matutulungan lamang, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating mga mabuting puso, ng ating pagiging tapat sa pagbibigay po ng ating mga kaikapo at mga handog. Ang ating mundo ay nagbabadya na ng katapusan, hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pangyayaring nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Kamakailan lamang nagkaroon ng malaking sunog sa Los Angeles at sa California, at marami pong mga tahanan ang natupok at milyong halaga ng mga establishmento ang nawala. Yan po ay patunay na ang pagdating ng ating Panginoon ay lubhang napakalapit na, at ang ating Panginoon ay nasa pintuan na nga. Kung kaya't tayo po ay hinihikayat na tulungan at maging tapat upang nasa ganon ang pangangailangan ng ating mga manggagawa ay atin pong masuportahan. Mga kapatid, ang pagbibigay ay lubhang napakahirap sa ilan. Karamihan po sa atin ay hindi nagiging tapat, kung kaya't ang mga paalalang katulad nito ay napapanahon, sapagkat sa pamamagitan lamang po ng ating pagtatapat, mas mapapabilis po natin ang pagtatapos ng banal na gawain ng ating Panginoon. Sana po tayo po ay naliwanagan, nagkaroon ng idea na kung paano at saan napupunta ang ating mga ikapo. Bagamat alam po natin kung saan at kung paano po tumatakbo ang sistema po ng pagbibigay sa loob po ng ating denominasyon. Ngunit patuloy pa rin po ang panghihikayat ng ating pamunuan upang nasa ganon tayong mga magkakapatid ay mapabilis na po ang ating pag-uwi doon sa ating langit na bayan. Kung kaya't mga kapatid, sa umagang ito, nawa ang munting paalala na ating pong patuloy na pinag-aaralan sa aklat ng Councils on Stewardship ay maging mabuting paraan upang nang sa ganon tayo bilang mga mananampalataya ay kakitaan nawa ng pagmamalasakit, hindi lamang po para sa ating mga lokal na iglesia, kundi higit sa pangangailangan ng ating mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana po ay maging mabuting inspirasyon sa atin ang mga salitang naisulat o naitala ng ating kapatid na si Ellen G. White. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, salamat po Sister Clarice. At tayo po ngayon ay dadako na sa United Prayer. Ang ating susunod na tagapagsalita bukas ay si Brother James Forcado, isa pong guro diyan po sa Kabanatuan. Yeah, so tayo po ay magkakaroon ng United Prayer. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano sa Adoration and Confession. At para po sa ating pong Thanksgiving and Supplication ay pangunahan tayo ni Pastor Salarza. So salamat po sa ating pong kapatid na si Brother Edmond Sabio sa pag-collect ng ating mga prayer requests. Tayo po ay manalangin na. Brother Melvin. Okay po, let's pray po mga kapatid. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, ang iyong pagmamahal ay tunay na aming muling naranasan. Salamat sa muling pagising sa amin sa umaga na ito, at muli naming narinig ang iyong panawagan
para sa amin. O dakilang Diyos, kayo ang pinakamabuti. Kayo ang aming provider. Kayo ang aming nagbibigay ng kaalaman sa amin. Ngunit heto kami, o dakilang Diyos, mga marumi ang aming isip. Minsan, ang ilan sa amin, o minsan mas marami pa sa amin, may mga pagdududa sa mga ganitong mga usapin. Ang aming puso ay makasarili, o dakilang Diyos. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming pagiging mahina, at sa aming mga pagkakasala, o dakilang Diyos. Pinapasa ko po ang panalangin sa susunod na mananalangin. Pastor Tony, aming Panginoon, sa oras na ito ay aming pong nilalapit ang kapatiran namin sa oras na ito. Una sa lahat, kami po nais muna magpasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong kapangyarihan, sa inyong pong panguna sa buhay namin sa lupang ito. Salamat, Panginoon, ng marami. Kayo po ang aming dakilang Diyos. Kayo po ang aming Panginoon na tagapagligtas. Kayo ang may-ari ng aming buhay. Aming tinatalaga palagi ang buhay namin sa inyo. Habang kami ay nabuhay sa lupang ito at naglilingkod, magiging kabahagi na inyong banal na gawain. Ngayon, Panginoon, aming dalangin ay una sa lahat, aming linalapit sa inyo si Maria Luisa. Patuloy niyo siyang bigyan ng inspirasyon, pagtatalaga, habang po siya ay naglilingkod sa inyo. Pangalawa, Panginoon, nais din namin ilapit sa inyo upang pasalamatan kayo sa inyo pong kabutihan, ang kagalingan ng inyong mapagpalang kamay ay ipagkaloob nyo kay kamanggagawa Pastor Taiter upang sa ganon ay magkaroon siya ng kagalingan, lalo tigit ang kanyang naging kabanggaan. Panginoon, ay gamutin din niyo, Panginoon, sa pamamagitan niyo mapagpalang kamay upang sa ganun magkaroon siya din ng kagalingan sa kasalukuyan upang sa ganun ay wala pong magiging malaking problema, Panginoon. Ganun, Panginoon, sa oras na ito ay aming pong ilalapit sa inyo ang lahat na aming pong mga dinudulog ay ang kagalingan din ng Solapas family. Ipagkaloob ninyo, Panginoon. Ganun din ay ang Fernando family, si Nora, upang sa ganun magkaroon din siya ng kagalingan sa pamagitan ng mapagpalang kamay. Ganun, Panginoon, amin nilapit sa inyo si Pilominon Flores. Ganun din, Panginoon, namin nilapit sa inyo, Panginoon, si Merjane Palyurina, upang sa ganun magkaroon din siya ng kagalingan. Ganun din si Jojo Muyo, Panginoon. Ganun din ang recovery ni asawa ni Pastor Estabilio, upang sa ganun ay magkaroon agad siya ng kagalingan sa pamagitan ng inyong mapagpalang kamay. Ganun din, Panginoon, ay si Lorna Bugay. Ganun din si Fernando Anchita. Ganun din, Panginoon, si Virgilio Pavuna. Ganun din, Panginoon, ay si Bamba Giselle. Ganun din, Panginoon, ay si Kamba, upang sa ganoon magkaroon din siya ng kagalingan sa oras na ito ng aming pong United Prayer. Ganun din, Panginoon, financially na hinihingi niya, Panginoon, walang iba kundi kayo lang bilang aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dadaluyan ng pagpapala ang ibang mga tao upang sa ganun makatulong sa kanyang pangailangan
bilang kayong aming dakilang Diyos na mapagmahal, kayo lamang ang aming pong nilalapitan at inaasahan upang sa ganon ay pagkalooban kami ng kailangan naming pinansyal, Panginoon, batay po sa aming pangailangan. Ganun din, Panginoon, ay nais naming dalangin, Panginoon, ang Baliga ang Kamba family upang sa ganon magkaroon din sila ng kagalingan sa kanilang kalusugan. Ganun din, Panginoon, ay ang patuloy na pag-recover ni Pelmore Kamba. Sa kadahilanan ngayon, Panginoon, ay siya po'y nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan sa pamagitan ng kanyang kalagayan bilang aming dakilang Diyos na siya po'y nakaranas ng stroke, Panginoon. Panginoon, hipuin po ng inyo pang makapangyarihang kamay upang sa ganun magkaroon siya ng kagalingan sa madaling panahon. Ganun din, Panginoon, na nais namin ilapit din sa inyo ang Olongapo Church na upang sa ganun patuloy po sila ay magkaroon din ng kagalingan at lalo tigit pagkakaisa at pagpapakumbaba upang sa ganun ay aming mapurihan ang aming dakilang Diyos. Ganun din, Panginoon, ay ang panalangin at kagalingan din sa pamagitan ng inyong makapangyarihang kamay ang si Ernesto Dagundon, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ay spiritual na kagalingan sa pamagitan ni Josnario Baltasar at ganun din si Jocelyn Feliciano, Panginoon, ay upang sa ganun magkaroon din siya ng kagalingan. Ganun din, Panginoon, ay ang kahilingan niya si Juvelin Feralta, Panginoon. Inilalapit namin sa inyo sa oras na ito upang sa ganon ay magkaroon siya ng kagalingan. Ganon din, Panginoon, patuloy niyo pong pagkalooban ng pinansyal, lalo tigit ang pagtatayo ng kantinyo upang sa ganon patuloy po magampanan nila ang iglesyang ito na tinatayo sa pamagitan ng inyong panukala, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katiyakan at kasiguruhan. Ganon din, Panginoon, the last, ang dinadalangin namin, dinapit sa inyo ang tinatawag na evangelistic meeting mula February 5 hanggang 15 doon sa Lungos, Balitukan, Santa Cruz, Zambales. At ganoon din, Panginoon, ang tinatawag na kanilang paglingkod na 2 days medical mission. Salamat, Panginoon, sa katiyakan. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming pong dalangin sa oras na ito. Aming pong ito pinapanampalatayanan at aming pong lilalapit sa inyo at kayo lamang, Panginoon, bilang dakilang Diyos ang makakatugon nito bilang nanguna sa buhay namin habang po kami nabuhay sa lupang ito. Iyan po ang aming kahilingan at aming dalangin sa inyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagtugon pagdinig. Alang-alang ng aming tagapagligtas namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Salasa, Brother Melvin Bilasa. Closing song. Amen. Amen, mga kapatid. At tayo ay nasa 5:39 ng umaga. May oras pa. Konti lang. Mag-reflect tayo sandali. Tayo ay mag-closing prayer din dito sa atin. Para tayo ay makapanalangin din muli. Sa mga ating mga prayer request, marami kasi. Sige po, kahalagahan ng unselfish giving. Tinong ang number 1, gaano ba kahalaga yung unselfish giving? Sabi dito ay ang tao ng Diyos ay pinapakita ang kanilang genuine interest para sumuporta sa gawain, sa mission. Dahil sa ating hindi pagiging makasarili, sa ating mga pagbibigay ng financial contribution para sa gawain, ito ay ini-highlight nito yung kahalagahan ng unselfish giving at makakatulong sa mga pangailangan
mission field, mga kapatid, tunay na malaki ang pangailangan ng mission field, po. At ito daw ay nagde-demonstrate ng Christian brotherhood kapag tayo pala ay nagbibigay ng freely and abundantly, ay nade-demonstrate yung ating pagiging Christian brotherhood. Ngayon, kung tayo ay madamot, mga kapatid, meron kayang Christian brotherhood doon, malamang wala, po. At yung pagbibigay natin ay isa itong act of contributing to the mission work strengthens the bond between believers. Napapalatag pala nito yung ating bond bilang ating mga Christian believers. Magiging maganda yung ating samahan kapag tayo ay may iisang purpose, isang layunin, yung para ipalaganap ang gospel sa buong sangkalupaan, mga kapatid. Yan ang kahalagahan ng unselfish giving, mga kapatid. So, yan, nawa tayo natuto sa umaga na ito. Ang pagbibigay natin ay nakapagpapa-strengthen ng ating bond. At yan din ay nagiging de-demonstrate ng Christian brotherhood. At tunay na tayo ay lalago spiritual. Pag tayo lumago spiritual, lalago din ang ating iglesia, po. So yan po, tayo ay manalangin, mga kapatid. Alam ko na miss nyo yung ating prayer. Kaya dapat ay tayo patuloy na hindi lang makatanggi doon kasi ilang beses na ako tinatawagan na sumali sa United Prayer, pero sabi ko mag-i-exit ako at meron tayong prayer. Pero ganoon pa man, may oras pa naman at tayo manalangin, mga kapatid, po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa aming pagtatapos sa umaga na ito, nais naming magpasalamat po sa inyo. Muli nyo kaming ginising sa umaga na ito, magkaroon ng pagkakataon na makarinig na iyong lesson. Salamat po, o dakilang Diyos, sa halimbawa ni William Miller na siya ay ginamit ninyo upang ipalaganap ang gospel sa buong sangkalupaan. Nawa sa kwento na ito, matutunan namin huwag kami mag-judge ng tao ayon sa kanyang itsura. Bagkus kagaya ni William Miller, sumunod po sa inyo, sa inyong panawagan, at siya ay naging instrumento upang maraming mga tao ang makonvert o dakilang Diyos. Sa aming panahon, sa mga sandali na ito, kami man ay makakatulong din sa pagpapatapos ng gawain sa pamamagitan ng aming unselfish giving o dakilang Diyos. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Kami po ay minsan nagdududa sa sistema ng mission, sa sistema ng conference. Ngunit o dakilang Diyos, naunawaan namin sa umaga na ito ng spirit of liberality ay ang espiritu ng sangkalangitan, at ang spirit of selfishness and doubts, mga pagdududa, mga makasarili, pagiging madamot, ay espiritu ni Satan. O dakilang Diyos, kami po ayaw namin na maging dala-dala namin sa aming buhay ang espiritu ni Satan. Mas gusto namin dalhin ang espiritu ng langit. O dakilang Diyos, sa mga aming buhay, wala po kami pagmamalaki na sariling amin. Lahat po ng mayroon kami ay nanggaling po sa inyo, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na maalis ang aming pagiging makasarili. Tulungan niyo po kami na maalis ang aming pagdududa. Tulungan niyo po kami na mag-ilawanag sa aming iglesia upang ang aming layunin ay magkaroon ng pagkakaisa sa pagsuporta sa gawain locally at globally na walang idudulot na hindi maganda kundi puro mabuti sa lahat ng pagkakataon. O dakilang Diyos, salamat sa patuloy na pagbubukas naming isipan. Salamat sa patuloy na pag-educate po sa amin, at kami may pag-asa na mabago ang aming mga karakter. Sa pagpapatuloy po na aming panalangin, nais namin sama sa panalangin mga kapatiran na kasama namin na nalangin sa mga sandali na ito. Kasama namin sa panalangin ang sambayan ni Ate Reby. Tulungan niyo rin po siya sa kanyang pangunguna sa Leonardo Church. Patuloy na
maging example siya sa kapatiran. Maraming mga kapatiran na mga bago lamang sa kanilang pananampalataya ay patuloy niya po siyang tulungan. Kaya din ng iba pa mga church leaders sa Leonardo Church. Dalangin din namin ng sambahayan si Sister Wilma Fernandez sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo po ang kalagi niya makasama. Tulungan po sila sa kanilang mga suliranin sa buhay. Kaya din ng sambahayan si Sister Senaida Manarang. Ang sambahayan ni Kuya Melchor Canlas. Ang sambahayan ni Sister Vicky Jimenez. Ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez. Kasama na si Sister Hannah. Ang sambahayan ni Sister Janet. Kaya din si Brother Jojo Gatmaitan. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang pagtatrabaho araw-araw. Kaya din ang sambahayan ni Sister Joy Valencia. Ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez. Ang sambahayan din ni Sister Mildred. Sambahayan ni Sister Teresita Dairit Reyes. Ang kanyang kalusugan o dakilan Diyos, number 1 ang aming nilalapit po sa inyo. Ang kanyang mga anak, mga apo na makasama niya sa pananampalataya pagsamba. Ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag. Ang sambahayan din ni Kuya Sani, Ate Flor Erilia. Kaya din yung kanilang anak na Sister Estrella Joy. Nawa, dinggin niyo po ang kanyang panalangin. Magkaroon siya ng residence visa at permanent work sa lugar na kanyang pinagtatrabahuhan upang sa ganun makatulong siya sa kanyang pamilya at makatulong din naman ng maganda sa gawain o dakilan Diyos. Gayun din ng sambahayan ni Sister Josie Canlas, ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Sister Ellen Alpindo, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Juliet Parcival, ang sambahayan ni Ate Lorna sa kanilang pagtatrabaho araw-araw kay Bobby, gayon din si Buboy at si Tintin na kamalayo sa kanilang pamilya. Patuloy po namin sinasama sa panalangin si Brother Reynaldo Eusebio o dakilan Diyos. Hipuin niyo po siya patuloy na iyong pagpagaling na kamay. Kung ano man ang kalagayan ng kanyang kalusugan sa mga sandaling ito, ay amin pong iniaasa po sa inyo. Alam namin hindi kayo mabibigo sa inyong mga pangako. Patuloy niyo po siyang makita niya ang inyong kabutihan at pagmamahal. At patuloy na siya ay samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa huli, dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari, ang sambahayan ni Ma'am Femi, gayon din ang guys pupils, guys teachers at guys parents sa dakilang Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. At God first morning po mga ka-COP for Christ. Nawa tayo ay naliwanagan sa umaga na ito sa magandang lesson, mga reflections na ating narinig. Patuloy lamang tayo na tunay na sa isang iglesia ay hindi lahat ay pare-pareho ng kaisipan, ngunit sa pamagitan natin tayo ay nakaunawa, tayo maging ilaw, tayo maging example sa kanila. Walang magiging imposible kagaya ni William Miller, siya ay naging example. Kaya ang ating ngayon, ang ating keyword, maging example para sa ikalalago ng bawat isa. Ayan, hanggang dito na lamang sa umaga na ito. At God first morning po sa ating lahat mga ka-COP for Christ. Hanggang bukas po muli. Tandaan po natin tayo ay unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. At hindi niya tayo gagawing huli sa lahat ng ating pangailangan. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope.
discouraged, I call to Jesus' help, because I have this